Alam nyo, sa panahon ngayon na puro social media at ang bilis-bilis ng impormasyon, maiisip mo, may lugar pa ba para sa mga propeta? Yung mga taong nagsasabing, uy, may direktang mensahe ako galing sa Diyos. Well, yan mismo ang pag-uusapan natin ngayon. Okay, so ito agad ang bubungad sa 10. Isang napakalakas na statement, grabe. Galing mismo sa CV niya ha. Sinasabi niya na siya daw ang numero 1 instrumentong pinili ng Diyos. Wow, ang bigat nun, di ba? So sino nga ba itong taong ito? Ipapakilala ko sa inyo, si Narciso Ulalo. Isa siyang Pilipino na ang claim tumatanggap daw siya ng mga direktang utos at revelasyon mula sa Panginoon. So para mas maintindihan natin kung saan siya nanggagaling, silipin natin yung isa sa mga pinaka-specific na example na binigay niya. Ito ay isang medyo kakaibang panaginip na shinare niya online. Ganito yung nangyari sa panaginip niya. Imagine niyo to. Kasali daw siya sa isang karera ng mga naka-wheelchair. Tapos, desperado siyang naghahanap ng helmet. Habang naghahanap siya, bigla siyang napunta sa isang lugar kung saan, eto na, hinuhuli yung mga lalaking walang pang-itaas na damit. Ang weird, no? Ano kaya yun? Ano bang ibig sabihin ng panaginip tungkol sa helmet at sa mga lalaking walang damit? Baka isipin mo, pagod lang yan. Pero para sa kanya, may mas malalim itong ibig sabihin. Ayan, dito na ngayon papasok yung paliwanag niya. Kasi para kay Ulalo, hindi yan basta-basta panaginip. Bawat isang detalye daw dyan may ibig sabihin. At konektado raw yan mismo sa lipunan natin. Okay, so i-breakdown natin. Para sa kanya, yung helmet na hinahanap niya, yun daw yung simbolo ng isang batas na, well, sabi niya, walang utak at walang silbi. Ouch. Tapos yung mga lalaking walang damit na hinuhuli, sila daw yung mga mahihirap na laging target, yung inaaresto ng walang tunay na hustisya. At yung mga totoong kriminal daw, yung mga korap na mayayaman, ayon, di man lang nakikita, parang hangin lang. At sino yung mga nagpapatupad ng batas? Sila daw yung mga kumikilos lang nang hindi man lang nag-iisip. Ito mismo yung sinabi niya, word for word. Nagpatupad sila ng batas na inutil? At ang mga nagpatupad ay walang mga utak. Grabe no? Ang prangka. Diretso talaga yung puna niya sa sistema at sa mga may kapangyarihan. So, kitang-kita nyo na, di ba? Para sa kanya, hindi ito simpleng panaginip lang. Ito ay isang banal na mensahe, isang komentaryo galing daw sa itaas tungkol sa mga inhustisya na nangyayari dito sa lupa. Pero, teka, hindi lang yan. Hindi lang sa pag-interpret ng mga panaginip umiikot yung misyon niya. Meron pa siyang ibang mga sinasabing kakayahan, mga abilidad na bahagi daw ng pagiging instrumento niya. So ano siya? Tinatawag niyang sarili niya na isang faith healer. Pero huwag kayong magkakamali, hindi lang ito tungkol sa pagpapagaling ng sakit. Sabi niya, kasama dito yung pangangaral ng salita ng Diyos, yung kakayahang hulaan ng hinaharap, at eto pa, nakikita niya raw yung mga kasalanan ng mga tao. Kahit yung mga pumanaw na. So parang all-in-one package, di ba? At ito, yung isang napaka-importanting parte ng misyon niya. Meron daw siyang direktang utos mula sa Diyos. At ang utos? Pwede kang magpagaling at mangaral, pero walang perang kolektahin. So linawin natin ha, lahat ng ginagawa niya dapat libre. Bawal tumanggap ng bayad. Sabi nga niya, misyon ito, hindi negosyo. So, ano ba talaga yung pinaka-mensahe niya para sa ating lahat? Simple lang daw at umiikot sa 3 bagay na gusto ng Diyos na gawin natin. Una, magsisi sa lahat ng kasalanan. Pangalawa, baguhin ang ating buhay bilang Kristiyano. At pangatlo, at pinaka-importante siguro, ay yung magkaroon ng matinding pananampalataya sa Kanya. Yun yung core ng lahat. At bago tayo magtapos, meron siyang iniiwang isang huling babala. Isang paalala na medyo mabigat lalo na para sa mga nagdududa pa rin sa Kanya. Ito yung sinabi niya at pakinggan niyo to. Pag hindi maniniwala, mangyayari at mangyayari ito. Pero huli na ang lahat. Ang tindi no, isang babala na may kasamang bigat, na may mangyayari daw at kapag nangyari na yun, huli na para magsisi. Kaya ngayon, ibabalik ko sa inyo ang tanong, si Narciso Ulalo ba ay isang tunay na propeta para sa ating panahon? Isang banal na tinig sa gitna ng ingay ng modernong mundo? O isa lang ba siyang refleksyon ng mga hinahanap at kinatatakutan ng ating lipunan ngayon? Kayo na po ang magpasya.